Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Belia dito sa ating lugar. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Nalungkot kami ni Inay nang magpaalam si Itay na babalik na sa trabaho nila. Kung pwede, ay pigilan namin si Itay dahil alam namin na delikado ang kanilang misyon. Sa unang gabi nang umalis si Itay, ay naramdaman namin Inay may masamang nangyari sa kanila. Kaya nag-alala kami ni Inay, pero hindi namin alam kung paano malalaman ang kalagayan ni Itay. Samantala, sa kinaroroonan ni Itay ay... Sir! Sir! Hindi na gumagalaw si Sir. Mga hayop kayo. Kailangan ko makaganti. Mga walang halong ba? Sige! Magkubusan tayo! Ayan. Napatay ko silang lahat. Babalikan ko si Sir. Sir! Sir! Huwag niyong ipahintulot na malagutan kayo ng hininga. Kailangan makalayo tayo agad dito. Kaya bubuhatin ko kayo. Alam ko na mabubuhay pa kayo, Sir. Mabubuhay pa kayo. Inay, wala pa rin tayong balita tungkol kay Itay. Dahil hindi rin nila makontak ng opisyal nila. Pero ang dapat nating gawin ay umasa na tayo na babalik ang Itay sa atin. Sana nga anak. Pero parang nawawalan na ako ng pag-asa. Bakit hanggang ngayon, hindi man lang tumawag sa kampo nila para alam natin kung nasaan siya at ano ang kanyang kalagayan? Inay, huwag po kayong umiyak. Naaawa po ako sa inyo kung nakikita ko na nalulungkot kayo. Hindi ko maiwasan ang hindi umiyak, anak. Talagang malungkot ako. Dahil hindi ko alam kung ano nang nangyari sa tatay mo. Inay, kailangan na pumunta tayo uli sa kampo para tanungin kung may balita na sa kalagayan ni Itay na pumunta sa mission nila. Mas natatakot ako, anak. Baka totoo may masamang nangyari kay Itay mo at mataki pa ako sa puso. Kawawa ka na maiiwanan namin. Ganito na lang, Inay. Kung takot kayo, ay pwede naman na ako na lang ang pupunta sa kampo para magtanong sa opisyal ni Itay. Huwag na, anak. Ayokong iwanan mo ako dito. Hindi bali na hindi pa makauwi ang Itay mo. Baka may hindi pa tapos ang mission nila. Ang gusto ko, nandito ka sa aking tabi para mabawasan ang lungkot ko at pag-aalala. Kung ganun, Inay, mas mabuti na pumunta tayo sa simbahan para manalangin sa kaligtasan ni Itay. Tama ka. Magandang naisipang mo yan. Sige, magbihis na tayo. Pupunta tayo sa simbahan. Magpahinga muna tayo sandali, Sir. At titignan ang kabaligiran ng bundok para makita ko kung saan tayo dadaan.
para makarating tayo sa pinakamalapit na bayan. Iwanan mo na ako. Rene, marami ng dugong nawala sa akin. Sa palagay ko, hindi na ako magtatagal. Magdidilim na ang palingin ko. Huwag, sir. Kailangan na palakasin ninyo ang loob nyo. Sandali na lang at nakita ko ang pwede nating dadaanan. Salamat sa iyo, Rene. Alam ko na ginagawa mo lahat para iligtas ako. Kung sakali na mabigyan ako ng pagkakataon para mamuhay, utang ko sa iyo ang buhay ko. Ginagawa ko ng tungkulin ko, sir. Basta huwag lang kayong panghinaan ng loob para hindi mabigo ang naghihintay sa inyo na pamilya ninyo. Pala. Hindi. Kung sasakaling hindi ko makaligtas yung biniling ko sa iyo. Sige, Rene. Pero, sir, Pakinggan mo yung biniling ko sa iyo para sa aking pamilya. Pakinggan mo. Ay, Ilyang, huwag ka nang magtampo sa akin. Gusto ko lang kasi na malaman na nakalimutan mo na si Goryo. Ewan ko sa iyo. Huwag mo akong istorbohin. Ayaw kitang kausap. Eh, sige na mahal. Ikaw naman masyado kang pikon. Alam ko na ako ang mahal mo dahil nadaba ko ang iyong pag-aalaga at pagsisilbi sa akin. Mula nang tayo mag-asawa. Biro ko lang yon. Anong biro na sinasabi mo? Pinagbibintangan mo ako na hindi ko naman ginawa. Masakit pakinggan yun. Ay, tama na. Patawarin mo na ako, Ilyang. Hindi na mauulit. Hindi na ako maghihinala sa iyo. Ay, nako. Ilang beses mo nang sinabi yan. Pero ganon pa rin. Inuulit mo lagi. Kaya humanda ka. Pag di na ako makatiis sa pang-iinis mo, naku, talagang lalayasan kita. Saan ka naman pupunta? Para alam ko, baka iba na ang iniisip mo. Hindi ko sasabihin sa'yo. Para hindi mo ako masundan. At bahala ka na sa buhay mo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Inay, dadalaw muna ako doon kina lolo at lola para malaman ko rin kung ano nang kalagayan nila. Oo nga anak Hindi na ako nakakadalaw sa kanila dahil sa pag-alala sa itay mo. At hingi rin ako ng gulay nila dahil masipag magtanim ng gulay ang lolo at lola. Tama ka anak. At pinagkakakitaan din nila yon, lalo na ang mga manok na inaalagaan nila. Ganun ba, Inay? Parang ehersisyo na nila ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga manok. Oo anak. Ang sabi ng lolo at lola mo, hindi sila sanay na walang ginagawa at manghihina raw ang katawan nila kung hindi sila kikilos. Kaya hanggat malakas ang katawan, kailangan na magbanat ng buto para kumita para sa kanilang pamumuhay. Oo nga po, Inay. Ang gusto nila ay yung pinagpapaguran nila ang gagastusin nila para sa kanilang pamumuhay. Yun ang nakakabilib na ugali ng lolo at lola mo. Ayaw nilang umasa hanggat kaya pa nilang magtrabaho. Kaya siguro hindi sila nagkakasakit dahil kinikilos ang katawan nila.
Mabuti naman at nakadalaw ka dito sa amin. Oh, kumusta na kayo ng inay mo? Mabuti naman po kami, Lola. Kaya lang, nag-aalala kami ni Inay kay Itay dahil hindi namin alam kung ano nang nangyari sa kanilang misyon. Ano? Ang ibig mong sabihin, wala kayong alam kung asan siya? Bakit hindi kayo magtanong sa opisyal niya? Nagtanong na po kami, Lola. Pero, pinababalik kami dahil di pa nila nakontak ang Itay at mga kasamahan nila. Ano ba yan? Sinabihan ko ng inay mo noon na huwag siyang makipag-asawa sa sundalo dahil magkakaproblema lang siya. Pero sinunod pa rin niya ang gusto niya. Ganun pa, Lola? Hindi ko alam na kontra pala kayo kay Itay. Oo naman, Apo. Dahil yung pinsan ko, nung nag-asawa ng sundalo, nako, maagang nabiyuda at naging malungkot ang buhay niya dahil hindi sila nagkaanak. Pero hindi naman nangyari kay Inay eh. Nandito ako na anak nila at 16 na taong gulang na. Kaya ang bilin ko sa'yo, Apo, pagtuunan mo muna ng pansin ang iyong pag-aaral hanggang makatapos ka sa kolehiyo para may pagmamalaki kami ng lolo mo. Ha, Apo? Opo, Lola. Huwag kayong mag-alala. Tutuparin ko ang aking pangako na magtatapos sa kolehiyo para matulungan ko si Inay. At kayo rin, Lolo at Lola, mag-aaral po akong mabuti para sa inyo. Kumusta ang pakiramdam ninyo, sir? Para alam ko at masabi dun sa doktor. Masakit pa rin ang sugat ko. Pero alam ko na gagaling pa ako. Opo, sir. Kaya ginawa kong lahat para madala kayo dito sa ospital. At magamot ang mga sugat ninyo. Salamat sa tulong mo at malasakit mo sa akin rin eh. Talagang tunay kang sundalo. Kahit anong hirap kinaya mo. Lalo na ang buhatin mo ko. Oo nga po, sir. Para akong biglang lumakas. Hindi ko akalain na kaya ko kayong buhatin. Siguro talagang may awang Diyos at may misyon pa kayo. Maaring tama ka. Malakas ang dasal ng pamilya ko para makaligtas ako. Opo, sir. At sigurado na nag-aalala na rin sila dahil hindi pa ako tumatawag sa kampo para malaman nila ang nangyari sa atin na nirusob tayo ng maraming kalaban. Kaya sabihin mo sa pamilya ko na ligtas ako. Puntahan mo sila rin para hindi sila mag-alala sa akin, lalo na yung anak ko. Opo, sir. Kailangan kong ipaalam na ang mga kasama natin ay namatay sa pakikipaglaban at nang makuha ng pamilya nila ang kanilang mga bangkay. Kawawa ang biktima ng mga kasama natin. At ang mga naulila nilang pamilya. Lalo na yung kanilang mga anak at asawa. O ano anak? Kumusta na ang kalagayan ni Lolo at Lola mo? May
nasasabi ba sila dahil hindi ako nakakadalaw sa kanila? Wala po naman, inay. Kaya lang, nagtataka raw sila kung bakit di tayo nakakadalaw. Kaya sinabi ko ang dahilan. Sana maunawaan nila ako ang hindi ko pagpunta ron dahil hindi pa natin alam kung anong kalagayan ng tatay mo eh. Inay, umasa po tayo na sana walang anumang kapamakan ang nangyari kay Itay. Yun ang lagi kong pinapanalangin sa Diyos, anak, para ligtas ang tatay mo. Kaya pupunta tayo uli sa simbahan, anak. Opo, Inay. Lagi tayong magdarasal para makabalik pa sa ating piling at makasama pa natin si Itay. At pagkatapos nating pumunta sa simbahan, anak, babalik tayo sa kampo para malaman natin kung may balita na tungkol sa itay mo. Sige po, Inay. Magbis na kayo para hindi tayo masyadong mainitan sa daan. Panginoong naming Jesus, huwag po ninyong ipahintulot na may masamang mangyayari kay Itay. Sobrang nalulungkot ang inay ko. At kung nakikita kong ganun ang inay, ay apektado rin po ako. Sana ay makauwi pa ng buhay ang aking Itay para maalis na po ang pag-aalala namin ni inay sa kanya. Alam ko po na hindi niyo kami bibigyan ni inay sa aming kahilingan sa inyo, Diyos ko. At nagtitiwala po kami sa inyong kapangyarihan na maawain at mapagmahal sa mga tao. Salamat po sa inyo, Diyos ko. Belia, anak, halika na. Magtitirik pa tayo ng kandila. Opo, inay. Tapos na rin po akong manalangin. O, sige po. Tara na po, inay. Ay, wala pa rin tayong nalaman sa opisyal ni Itay. Sana, kahit yung kasama nila ay may pupunta rito para ipalam sa atin kung nasaan ang Itay. Oo, anak. Sana sa lalong madaling panahon may tugon sa ating hiling. Dahil nangungulila na ako sa tatay mo. Basta huwag kayong mag-isip ng ganyan, inay. Basta umasa tayo sa Diyos na pagbigyan niya ang ating hiling. Ha? May tao. Sino kayang dumating? Ang mabuti pa. Ako na lang magbubukas, anak. Sandali lang. Nariyan na. Magandang araw po, Aling Narda. Rene? Ikaw? Nasaan si Nanding? Kasama mo ba? Nasaan ang asawa ko? Nasaan? Ano kaya ang isasagot ni Rene sa tanong na yun ni Aling Narda? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto. Nagliham kasaysayan na ipinadala ni Belia. Dito sa ating dula, Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola,
Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.